Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. Pag-usapan natin itong sinabi ho ng anchor. Again, anchor po ng Net25 na pag-aari ng INC and definitely members ng INC. Palagay ko dapat ito ay kastiguhin ng pamunuan. Tignan niyo yung sinabi niya ha. Pakinggan yung maigi. Ito ho ang hindi nyo nakikita. Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa ba yan, di ba? Yon, ulitin lang natin ha, yung sinabi niya. Sa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa ba yan, di ba? Okay, mga kababayan, meron ba kayong naaalala na si PBBM ay gusto nang makipagpatayan kay VP Sara? Di ba? Yan, ang linaw-linaw ng sinabi niya, oh. Babalik ko lang. Ang isa bang bansa na ang isang vice-presidente at ang presidente ay gusto na magpapatayan, tahimik pa ba yan? Payapa ba yan, di ba? Di ba? Ito yung ano, kakaiba sa kanila eh. Sabi ni di po anchor ng INC yan, Net25 po yan. Sino ba may-ari ng Net25? Korporasyon yan ng INC TV lang po, INC Media member lang po sila. Okay. Okay, thank you Dennis TV official vlog. Alright, so ibig mo sabihin ang Net25 ay hindi pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Okay. Pero yung kanilang sinasabi rito, 'di ba? Malabong-malabo ito. Maibig sabihin ko, ito ay isang matinding paninira sa ating presidente. Hindi nga pala patol eh. 'Di ba? Hindi nga pala patol yung pangulo natin, yung nga nakakayamot eh. Kami ho nayayamot din kami sa pagiging tahimik niya, hindi pala patol. Pero dito at this point, gusto kong linawin tong sinabi nito. 'Di ba? O, tuloy natin. Tataka nga ako. Gusto na nga magsalpukan ng dalawa eh. Gusto daw nung dalawa na magsalpukan, mga kababayan, mga kapatid. So, ibig bang sabihin, sabi ng kapatid na Trexie, walang ganon. Di ba? Ang alam ko lang ho, na ginawa po ng Pangulo natin, direktahan po kay Sara, ito. Ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Yan ang sinabi ng Pangulo natin. Yan ay aking papalagan. Ano yung papalagan ng Pangulo natin? Diba? As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Ang tinutukoy naman dito ng Pangulo natin, yung ginagawa po ng Quadcom at saka nung isang komite na nag-iimbestiga sa mga budget po ni VP Sara. Yun. And then, ang pinalaga ng Pangulo rito ay yung pagbabanta po ni VP Sara. Hindi po salpukan yan. This cannot be interpreted na makikipagsalpukan. Sabi ni Harvey Surel, mali ka po ng unawa. Kung matatandaan mo po, ay nagpahayag po ang Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga bagay na iyon. Ibig sabihin, ay may gusto ring gawin ang Pangulong Marcos. Ikaw ang mali ang unawa. Ibig mong sabihin, makikipagpatayan ng Pangulo? Mga kapatid, mali ho ang tubo ng inyong pangunawa.
Maliwanag ang sinabi ng Pangulo na hindi niya palalampasin. Ha? Di ba? Yung mga ginawa ni Sara ng pagbabanta sa buhay niya, sa buhay ng kanyang asawa, at sa buhay ng kanyang sanpit. Alam mo, presidente yan. May isang batas na protektado ang presidente ng Pilipinas, ang mga miyembro ng kanyang gabinete at kanilang mga pamilya. Yun ay batas po na 1977 pa na umiiral pa hanggang ngayon na pirmahan ng tatay niya. One page lang po yung batas na yon na nagsasabi na sino man ang nakipagsabwatan o magsagawa ng ganung bagay laban sa mga nabanggit ay papatawa ng parusang kamatayan. Oh. Yun po ba? Ngayon, wala naman tayong ganung parusa. Di life imprisonment yun. Hindi po yun pakikipagpatayan. Hindi po yun pakikipagsalpukan. Si Sara ang merong premise na gusto niyang mamatay ang Pangulo. Katunayan, nauna niya nga press con, dinidemo niya na gusto niyang tanggalin ang ulo ng Pangulo. 'Di ba? Kasi para sa kanya, tatanga-tanga, hindi na pick up, hindi ginaya yung ginawa ng tatay niya nung sabihan ng buraot na kadete, "Can I have your watch?" Oh. Kidigong, literal inabot yung relo. 'Di ba? Kay BBM, hindi, nagtanong pa siya. Sabi ni Carcleya, very misleading sila, meant to justify the rally. That is correct. That's absolutely correct. Yung sinasabi nito ay para ma-justify ang kanilang rally. Pakinggan nyo. Sa isang pagkakataon, nahimasmasan yung isa. Oo. At ang sinabi niya, hindi, ayaw nating mag-away-away tayo. Yan. Yan. Ito pa. Gusto na nga magsalpo ka ng dalawa eh. Oo. Mabuti nga lang at sa isang pagkakataon, Di ba? nahimas Kay PBBM po na hindi niya palalampasin, ibig sabihin paiiralin ang rule of law. Hindi ba't iniimbitahan ng NBI si Sara regarding dyan sa active threat na yan? Di ba, na kinontrata niya na yung tao na papatay sa Pangulo? Completed na yung kontrata eh. Di ba, pati kung kailan gagawin. Hindi nga tayo nakakasiguro kung hihintayin pa nung kinontrata niya kung kailan gawin pag napatay si Sara. Di ba? Ang malinaw dito, meron na siyang tangka na patayin ang Pangulo. Meron na siyang banta, nakahanda na ang plano niya, nakalatag na. Di ba? Tanong nga ni Ansleet 26, sino ba ang nang-aaway? Sara. Tama, di ba? masan yung isa. Oo. At ang sinabi niya, hindi, ayaw nating mag-away-away tayo. Yes. Wala yang Wala rin sinabing ganun si PBBM na ayaw nating mag-away-away tayo. Di ba? These guys are putting their own words to PBBM's mouth to justify the wala rally. yang kahinanat na, mag-impeachment pa tayo. Oo. Sayang lang ang oras, di ba? Kung hindi Di ba? Pa yung isang karugtong yan eh. Wala yang kahinanat na, mag-impeachment pa tayo. Oo. Sayang lang ang oras, di ba? kung hindi lang kami nagsalita sa palatuntunan sa ganang mamamaya, hindi huhupa Ano? sa palatuntunan sa ganang mamamaya, hindi huhupa po ang sitwasyon. At yun Ayun, magpapabida lang ang mga lintik. Ay, mga kapatid nyo, nagpapabida lang. Di ba? No. Kung hindi, kasi nabatikos po sila mga kababayan eh. Di ba? At prior to the announcement, ramdam naman po ng mga matatalinong Pilipino ang atake na pahapyaw-hapyaw na ginagawa ni Marcoleta ng kanilang barkadahan dito sa gobyerno. Para mapagtakpan ang kanyang kabiguan na napag-asikaso sa kanyang komite, ang energy. Di ba? Noong una, inuurat pa niya si Raffy Tulfo. Dapat hindi tayong dalawa mag-usap. Pag-usapan natin tong sa enerhiya.
Naku, tuwang-tuwa ako nung kay Marcoleta. Sana nga itinuloy ni Marcoleta yung gano'n, eh. Kahit na matulfo pa siya, eh. Eh, kaya lang baliktad. Bumalentong ang utak. Pinairal ang pagtanaw ng utang na loob sa mga Duterte na wala namang kinalaman sa pagkakapanalo niya ng kanyang party list. 'Di ba? Ay nako. Isipin mo ha, isang magaling na hinahangaan natin na Rodante Marcoleta, frustrating nung tumayo sa Kongreso at sinabi, dapat irespeto ang opisina. If you humiliate the person, but you have to respect the office. Hindi dapat daw binubusisi, hindi dapat ginagampanan ng Kongreso ang kanilang trabaho, 'di ba? Ay nako, na alamin papaanong nangyari sa perang ipinagkaloob sa inyo ng taong bayan na aming inaaprubahan ang budget na siyang pinagkunan niyan taon-taon. Hmm. Eh tangkulin po ng ano 'yan, ng Kongreso, 'di ba? Ano daw, pairalin, igalang daw yung tradisyon. So, ibig sabihin, nung araw, hindi po tinitignan, hindi po binubusisi ng Kongreso ang Office of the President at ang Office of the Vice President. Kako, kahit pala magnanakaw ang nakaupo ng mga panahon na yon, okay lang pala kay Marcoleta. Okay lang pala kay Marcoleta kung dumating ang panahon na ang dalawang tao po sa dalawang tanggapan na yan, puro mga mandarambong sa pondo ng bayan, ang Kongreso pipikit na lang. Yun ang dating ng sinasabi ni Marcoleta. Irespeto ang tanggapan ng Office of the President and the Office of the Vice President. 'Di ba? Ako ho, kahit ako'y supporter ng ating Pangulo, hindi po ako pabor. Mas matutuwa pa ako kung iimbestigahan din nila kung may mapapaulat na irregularidad sa paggamit ng pondo ng Pangulo. 'Di ba? Oras ng mga budget season nila, ng mga budget hearing nila diyan sa Kongreso. Oh, dapat ganoon. Tuloy-tuloy na po. At Sana yun yan. Ito naman, pabida tong dalawa. ang pinapaboran natin. Yun na nga. Yun ang sinusuportahan natin. Kaya Oh. tayo, ang mga leader, dapat hindi mag-away. Oo. Hindi ba? Mag-usap kayo. Kung gusto nyong imbestigan, mag-imbestiga. Pero magpapatayan pa kayo. Oh. 'Di ba? Wala naman nagpapatayan. Si Sara lang ang gustong pumatay. Kung ang pagkakaintindi nila ay ganon ang gagawin ng Pangulo, na papalagang ko yan, palagay ko po, incomplete ang utak ninyo. Tuloy na po. At Sana yun yan. ang pinapaboran Ang tinutukoy ng Pangulo doon, legal remedy o remedies. natin. Yun na nga. Yun ang sinusuportahan natin. Kaya Oh. tayo, ang mga leader, dapat hindi mag-away. Oo. Hindi ba? Mag-usap kayo. Kung gusto nyong imbestigan, mag-imbestiga. Pero magpapatayan pa kayo. Oh. Yun yung hindi natin Huli sinasangayunan. itong dalawang to. Uubusin nyo ang oras sa kung ano-anong mga bagay na sa tingin natin ay hindi naman talaga makakabuti. Yan. Mismong presidente na nagsabi dyan eh. Totoo. Di ba? Di ba natin paniniwalaan yon? Yun na nga. Oo. Ed ka pa ni. Di ba? Kita nyo ng kalokohan ng mga yan. Sabi ni I am one with EVM. Ano ba? Eduardo V. Manalo. Di ba? Si Sandro Marcos ang pumigil kay Congressman Castro. Alam ko yan. At binatikos ko si Sandro Marcos dyan. Sa ginawa niyang yan sa budget hearing. Na binastos ni Sandro Marcos ang mga kasama niyang kongresista. Imagine, pinairal niya ang katulad na gustong mangyari ni Marcoleta. Binatikos ko si Sandro dyan. Kako, yan ay pagpapakita ng kahilawan ng utak, kahilawan ng pagmamalasakit sa pera ng taong bayan. Hindi porket kaalyado si Sara, ay haharangin mo na matanong, ma-question. Legit naman na ma-question ni na Franz Castro ng kahit na sino pang miyembro ng Kongreso.
Hindi ho ako pabor diyan po sa ginawang yan ni Sandro Marcos. Iyan ay tahasang pambabastos sa mga Pilipino. Tahasang kawalan ng malasakit sa pondo ng taong bayan. Masakit ang sinabi ko, pero yun po ang katotohanan. Yun ang naramdaman ko sa ginawang yan ni Sandro nang malaman ko. Ano yung sumunod na nangyari? Sumunod na mga na budget hearing, wala na pong Sandro Marcos nakasali. 'Di ba? Bakit? Maybe he learned his mistake na nagkamali siya. No? Kasi ginawa niya po ni Sandro yan noon, magkakampi pa. Magkakasundo pa sila. Hindi ba't pagkatapos banta-banta ang pamilya niya, nag-react na siya? 'Di ba? Na sinabi niya, you crossed the line. Nagising na siya sa katotohanan. 'Di ba? Alright, salamat sa iyo. I'm one with EVM. Okay. So alam niyo na, kalokohan ng mga 'to. Hmm. Alam niyo sa akin 'pag tama, pagka mali, pupunahin natin. Kay anak pa ng pangulo 'yan, kay asawa pa 'yan, kay 'yan pa ang pangulo, 'yan pa pangulo mismo. 'Pag mali, 'di ba? Dahil ako, mas pabor ako sa interes ng bayan natin. Ang mga politiko sa aking pananaw, they come and go. Pero ang interes ng bayan natin, na siyang bayan ko rin naman, nananatili. Do'n po tayo, okay? So eto pong anchor na 'to, 'tong dalawang 'to, naku, pareho po 'to ni Marcoleta, na siya ang nagpapahamak, sila nagpapahamak sa Iglesia ni Cristo. Tignan niyo ha, bida-bida. Kung hindi daw dahil sa nagkomento sila, hindi daw matitigil 'yon. Wow, 'di ba? Oh my God.